Ako gali si Leo Ray Tijares. Isa ako ka MDR-TB survivor. I work as an entertainment officer sa isa ka hotel sa Boracay. Then, yun, ano man ang Boracay, very duro-duro mga vices. Ang akin dating way of life is very enjoy gid ko sa mga bar hopping, magkadto sa mga disco, duro-duro mga vices ang akin na tirawan. Isa ako dati ka smoker, isa ka chain smoker. Ang aking pagkaintindi dati kung maging ang healthy lifestyle, basta feeling ko lang dati nga enjoy ako sa akong buhi, happy ako, stress-free, kag free ako sa mga sakit. Kang sa Boracay ako, natural normal kay nakin nga mag-duty adlaw-adlaw sa hotel. Then after kang duty, madiretso sa bar to have fun. Then until such time nga kang mga 2013, I decided nga to stop totally smoking. Dito ako nakabatsyag ng mga symptoms. I think mga February of 2023, nag-totally stop ako at smoke. Kaya ambal ko dati nga, amura ko New Year's resolution. Kagsarap pa, that time, ma-transfer ako kung work as a physical education instructor sa Lamberto H. Toral National High School. Kag hambal gid ang principal dito nga, hindi talaga gusto at mga faculty na nga smoker. So nag-stop ako. Then dito nagkaroon ako symptoms. Una-una, nag-ugad-ugad lang ko, simple nga ubo. Then as time goes by, nagiging progressive ta na. Kang mga late third quarter, kang 2013, dito ako nakabatsyag pwede ako ginalagnat every afternoon. Mga late afternoon, ginalagnat ako. Then pag abot mga 8 to 9 in the evening, nagadura man tana. Then dito ako nag-excessive weight loss. Bawal gid ang pagniwang ko kato. Then, ang pinaka-worst gid, grabe ako night sweat. Then dito ako nag-decide nga, ay, mauli ako sa Antique para magpa-diagnose. Then, ka nag-uli ako sa Antique, sa akin ba dati mindset nga, ay, hindi takan magagto sa public health center. Kay lapot ang mga doktor. Dito takan maagto sa private doctor. Amura dati akan pagpati na. Then nagagto ako sa private doctor diya sa Antique. Then na-diagnose ako nga may TB. Nag-undergo ako 6 months of treatment. Then after a month of treatment, nagabalik ako mga symptoms. Then nagbalik po ako sa doktor nga, sa pulmo doctor. Nagambal ang doktor nga, ay, nag-relapse ikaw. Then ma-undergo kita another treatment, that is category 2. Dadumduman ko pa dati may injectable na streptomycin. Then, natapos kong course of treatment, after a month, nagabalik pag ng symptoms. So, nagbalik naman ako sa doktor ko. Dok, nagabalik ang symptoms, ang bali, Dok. Ma-undergo kita another treatment, man. Mabalik kita sa streptomycin another 56 doses. Gisunod ko pa again. Then after urag po nag-alibyo akong sakit. Nagbual ako at second opinion sa isa ka private doctor. Then ang doktor nga itong ginagtunan ko nagambal nga, din-refer na ako sa public. Dito ko nakilala si Doc Nelba Bellones. Nagambal si Doc nga, kang istorya ko Doc ang kanya treatment history, nagambal si Doc nga, ay, i-refer ko ikaw sa Western Visayas Medical Center for Gene Expert. Then nagagto ko sa Iloilo, then dito ko naman nga rifampicin resistant ang gali ako. So after that, mga 2013 of December, nag-start ako ka treatment sa Western Visayas Medical Center sa PMDT, Satellite Treatment Center, under the regimen of ITR. Ang ITR pa dati regimen ko nga may 6 months of injection nga kanamycin. Namnamanaan ko nga may TB ako. Una-una worried ako about sa akong future.
Worried ako kung natulog kung may TB, ma-stop ako at work. Worried ako sa akin finances. Kaya self-supporting ako. So, amura pinaka-worst gid na akin nga worry sa akin sarili. Then, about sa mga friends ko, una, though ma-feel mo nga gapareho sanda kanimo, though doon hadlak sanda magparapit kanimo. Then, until such time nga nagabot ang time nga nagkaroon ako with internalized self-stigma. Kumbaga, ako mismo naga-isolate kang akong sarili kay nanda para hindi lang ako makabatsyag nga discriminated ako. Even, ang pinaka-worst gid dati, nagkaroon ako self-pity. Even, ang akong sarili, ginabasol ko, kung andat nga nagkasakit ako. Ang pinaka-worst gid sa tanan is, hindi ko gusto makipag-istorya bisan kasino. During some course kita akong treatment, ang pinakabudlayan ko gid sa tanan is natawag na nga adverse drug reaction. Manaan ba natin nga sa akin yung regiment dati, sa ITR, ang pinaka-hindi ko gusto yung nga bulong is yung ang prochonamide. Nga daw lasang tak-tak bala, daw may lasang kalawang. Ang muna pinaka-worst dati nga hindi ko gusto nga bulong. Then, ang feeling ni mo nga, grabe-grabe mo ang over, nga pagbugtaw mo't aga, gusto mong magsuka, nga waka tagi na suka, gusto mong magturog, nga hindi ka katurog, gusto mong magkain, pero hindi matuloy ng pagkain, nga pati ang posisyon mo sa pagturog, ginapayunan mo. Ang damdaman ko dati, ang gusto ko nga panurog ko is do aswang la ko nga medyo nagatuwad nga ang imo ulo dapat nagaluy-luy sa katre. Amurang posisyon ko dati para makaturog lang ako. Kagsarap pa, ang akong posisyon dati is nagakaya lang ako kay hindi ako pwede magtagilid kay di ba grabe ang na-injection ko adlaw-adlaw left and right. So hindi mo pwede madatulan ni mong alima. Nakadlaw ko dati nga gabiyahe ko pag tut Iloilo kay di ba trade ako sa San Jose. Matravel ako 3 hours pag tut Iloilo adlaw-adlaw para mag-undergo lang kang akin nga DOT sa Western Visayas Medical Center. Ginabutangan ko rin akin 5 bandage daruwaratana. Kay hindi ko tanang mauntay kay sakit sa injection. Amura dating pinaka-worst ko gid. Tapos kung mag-uli, alin sa Iloilo, gasakay pala ako sa jeep. Until such time nga, one time ganyan, nagpanaog ako dyan sa Manduruyao sa simbahan. Nagambal ko to sa gabantay sa tinda nga ng pwede bantayan mo ko kay maturog anay ako. Kay hindi ko kaya mag-uli, kay nag-epekturong ganyan ang bulong kay natin. Then, amura, adlaw-adlaw nga tanan, amura ka na batsyagan, then, luckily, kang 2014, may STC rin dyan sa San Jose, nagpangayukin ako sa Iloilo nga i-transfer ginanda ka sa San Jose, kay amura, nabudlayan ko adlaw-adlaw, ang travel ko. Tapos, about sa ADR, amo kay may pictoy kay ang balang, may ako dyan sa piyak sa left side ko, may hearing loss. Kaya ang balit naman STC nurse, naapektuhan ako sa akin nga kanamaisin. Amo na may hearing loss ako sa left side ko nga taling. Amo rin sa makadlaw man ako kay Doc. Kaya ambalo ko rin sa kay Doc Melba nga. Doc sa duro-duro na pasyente dati, andot ako kita naging tawanin mo ano bala, focus, kay nakita nag-focus si Doc Melba. Kay one time, natural, dahil sa adverse drug reaction, nagdinungol ako sa aking treatment. Would you believe na pinaabat kita ko ni Doc ambulance sa may balay? With matching police. Ambalo lang kay Doc. Kami sabog sa kadlaw ka ako kay Doc. Doc, ando tao nga,
Sa durudurang mga pasyente ako gid tanagin ginammo mo ka to ang balidok kay plangga ko ba ikaw? Di kung ba't ikaw ginammo ka na di dapat patay rin ka kadya. Amura kang time nga after kang treatment ko 2016 nagambal ang nagambal si doc kay nakin nga rija ikaw work sa RHU para ikaw ang ma-serve as a testament sa mga TB patient natin. Amura nga kang 2016 hanggang 2023 rija ako nag-work sa San Jose RHU as a PMDT organic staff. Time nga na-diagnose ako, kay wala na ko ti source of income, lucky man ako nga ang akong sister, willing gid ka na mag-support kay nakin. Kagang by that time nga sa program, kang PBSP, natural man natin nga libre ang, may dati may treatment allowance kami. At least may pang-suporta, treatment allowance, may food allowance man. Kag pertaining sa mga TB healthcare provider naman, dati kay Ma'am Gina, kag kadya kanay Ma'am Karen Delgado, very, kumbaga, urak ko't mambal nga, hands up ko kay nanda. They are very patient-centered. Not only patient-centered, they person-centered. Grabe anda nga passion pagdating sa pag-care sa mga patient naman, both DSTB kag DRTB. Then, may little disappointment lang ako kay nakikita ko kasi kay may mga iba kita nga mga healthcare worker nga lack sanda sa TB knowledge. So, nakaranas ako dati some sort of discrimination. Though, pag nakita na, ay, TB patient na. Though, ibang pag-treat nanda. So, amura nga, sa kadya, sa may akin advocacy work, very gid ako sa TB information, kag every gani nga MWI, every Tuesday sunod gid ako sa medical mission, tapos naga TB 101 kami kay para at least tanan nga tao aware sa TB, kay kung nakakita nakan kung knowledgeable ang isa ka tao sa TB, malikawan gid natin ang stigma and discrimination, kag tanda mismo may willingness nga ay magto ako sa health center kay nakakabatya gid ako symptoms about sa TB. Kag aware man sanda nga kag gusto ko mamanaan gid nanda nga ang tanan nga TB services libre sa aton health center. After sang treatment ko sa TB, ang biggest lesson gid nga akin nga nag-gain is hindi natin pag-i-abuse aton self. Kag wara ti bad vices. Tanan nga bad vices, negative ang outcome na in the future. Especially smoking, grabe gid ang epekto na kinakan. Alcohol, grabe gid. Then, siguro ang best advice ko gid sa mga nagatreat kadya kang TB, both DRTB kag DSTB, dapat adherent kita sa ating pagpabulong. As always, kung ano atin hambal atin mga TB healthcare provider, sundon gid natin. Then, kung may mga times nga we feel down, depressed, nagkaka-self-pity kita, hindi gid kita atubili nga i-share raan kay just sa Western Visayas may natawag kita nga patient support group. May patient support group kita nga very active gid sa Western Visayas nga bahol gid mabulig ka mga patient support group nga mga TB survivors para mapaganhagan natin nga mga depression pertaining sa TB, makashare gid mga experience nanda, ma-share gid nanda kay ninyo. Then sa whole community, sa whole TB community, TB affected community, please lang
Mahal gid ang bulig kang inyo pag-intindi sa mga TB patient kay once na maka-feel ang patient kang discrimination, kag stigma, grabe ang deep inside, grabe ang epekto nanda mentally. Kay naranasan ko ra dati mo. Kay kung inaalang ka, pag nakakabatsyag ikaw discrimination from your friends, especially sa family, pag nag-strike ang depression kani moment, grabe, nag-down gid mo nga ano. Mura may mga times kita nga gabot sa time nga ang isa ka patient naga-lost to follow up. Kay amo gid ra ang pinaka-worst nga aside from the ADR, amo gid ang pinaka-worst nga kalaban kang patient. Ang ma-discriminate, ma-stigmatize sa community. So, ang TB hindi dapat ikahuya. Ang patient nga may TB hindi dapat i-discriminate kag i-stigmatize. Kay tandaan naton sa proper diagnosis ang TB may kamayadan. Basta sa tama lang ang pagbulong, mamayad gid ang TB. Assurance ko ra kay naagyan ko ra 4 times ako na-diagnose nga may TB. Pero buwi ako gyapon kay nagasunod lang kita sa hambal tato nga doktor. Kay ang TB may kamayadan. Especially sa DOH, sa Region 6 CHD, thank you gid sa ating mga NTP coordinators, regional, provincial. Thank you gid sa inyong hardworking, sa dedicated sa passion ninyo nga pag-service sa program kang TB sa among mga TB healthcare provider, sa akin dati STC nurse, kay Ma'am Gina de los Santos, kay Ma'am Frances Cabrera, sa mga TB docs nurse kadya si Ma'am Karen Delgado. Salamat gid kay diyan ka mo willing mag-help not only sa inyong services, pero ang heart ninyo, heart, passion, care sa tao nga, sa mga TB community, sa mga key affected population, sa natural sa PBSP. Thank you. Thank you for being the PR of the Global Fund. Natural man natin ang PBSP sandaang PR kang Global Fund sa MDR-TB. Then kay Doc Melba, of course, salamat gid. Si Doc ang akan angel nga doctor dya sa San Jose RHU. Kag salamat gid sa tanan-tanan kay tungod sa amura ng balda ni Doc nga there's life after TB. Kay dahil sa TB, nagkaroon kami patient support group, naka-travel ako, nga libre. Then, siguro amo dyan ang balda gani, rayo ang aking course nga tinapusan sa akong work kadya. Pero siguro amo dyan nga destiny nga maging TB advocate. So, salamat gid at least kahit papano duro ako nabuligan bisan sa pag TB 101 ko duro ako nabuligan nga tao nagang aware kung anong sakit nga TB. Then thank you for this opportunity nga sa pag video kay nakan kay manan ko nga this will serve as an inspiration sa bilog nga community, especially sa TB community. Thank you.